sobra sa katawan natin. Yung hindi normal sa katawan natin, hindi normal sa dugo, hindi normal sa iba't ibang parte ng ating katawan, yung mga organs natin. Pag magpa-blood chem, fatty liver, di ba? SGPT, SGOT, mataas. Uric acid, cholesterol, HDL, LDL. LDL is sobrang mataas, bad cholesterol. So, hindi normal. Pag nagpa-urinalysis, ang daming bacteria, ang daming parasites, napakadaming fungus, napakaraming hindi normal. So, kailangan po lahat ng tao ay nag-process, nag-cleansing, nagde-detox. Walang exempted. Kahit nga po yung 5 years old ngayon, di ba, ang daming may mataas na sugar, may mga nagda-dialysis na 5 years old pa lang. Ibig sabihin, 5 years old pa lang sila, 5 taon pa lang silang nabubuhay sa mundo. Ano ba yung ipinasok ng magulang nila dun sa bibig ng anak nila? Bakit kailangan na mag-dialysis? Samantalang halos ilang taon pa lang ang nakakalipas. Eh tayo, ilang taon na? 60, 70, 80, may 90, magwa-100 si Sister Paul. Di ba, Sister? Yan. So, kailangan natin po lahat iyan. Kailangan natin iyan. Ano yung paraan? Ano yung paraan? Lahat po ay may proseso kasi hindi tataas ang uric acid, hindi magkakabukol, hindi magkaka-cancer, hindi magkaka-diabetes, hindi sasakit ang tuhod, hindi natin mararamdaman yung mga imposibleng nararamdaman na hindi masarap sa pakiramdam. Di ba? Hindi. So, prinoseso din po natin, inilagay din natin sa bibig natin, inisip din natin. Inisip din po natin. Kaya po maraming may mataas ang sugar. O, ano yung kinain? Ano ipinasok sa bibig natin? Maraming doktor ang nagsasabi, hindi kasi lahi po iyan. Kaya diabetic ka kasi ang nanay mo may diabetes, ang tatay mo may diabetes, kaya kayong lahat na magkakapatid may diabetes. Yung sinasabi pong hereditary, 5% lang. 5%. 95% ay dahil sa inyong lifestyle. Ano yung lifestyle? Yung kinain, yung inisip, yung inipon sa puso. Ano pa? Hindi nag-exercise, hindi natulog ng maaga, hindi nagpapaaraw, gusto na sa aircon. Marami pong ganyan na tao. Walang ginagawa. Lalo na po ngayon, puro gadgets. Nakababad sa television. Buti po tayo, hindi na nakakapanood na. Ako po hindi na nakakapanood ng TV. Hindi na. Kasi pagbaba ko po ng bahay namin, iba-ibang misteryo ng hapis ang mga may sakit na nasa klinik ko. May tatanong sa akin, gagaling pa po ba? Hindi po ako magician. Ako po ay doktor. Parang isang pasyente, last week, may pancreatic cancer. Pancreatic cancer. Ang tanong ng asawa, gagaling po ba? Gagaling pa ba? Hindi ako makakasagot kung gagaling ka. Pero kung naniniwala tayo dun sa pinakang magaling na doktor, yung ating faith, gagaling ka. Walang imposible po sa kanya, di ba, sister? Walang imposible. Yung imposible sa tao, pwedeng posible sa kanya. At yan po itinandaan ko, sinabi ng tatay ko sa akin na pag may pumunta sa clinic ninyo na humihinga pa ang pasyente, may pag-asa pa siyang mabuhay. Di ba ga? Kaya lamang po, ako bilang natural doctor, may proseso nga. Ito po yung number 1 process, detoxification, cleansing, number 1. Maraming hindi dumadaan sa proseso po na yan, yung cleansing. Hindi. Nagdo-nutrify na, nagba-vitamins na, kung ano-anong iniinom na vitamins. Sayang lang. Kasi bakit? Hindi na-absorb properly ng system ng katawan ng tao kasi madumi. Parang ganito lang. Kunyari, may bisitang dadating. Madumi ang kurtina, madumi ang sahig. Tinakpan ng linoleum, tinakpan lang uli ng kurtinang malinis. Hindi kaya makikita din yung kurtinang madumi? Yung madumi din na sahig, makikita din, di ba po? Ganon ang ginagawa ng
Inom ka ng inom ng iyong vitamins, inom ka ng inom, madumi naman. So, hindi rin po makaka-absorb. Nasusundan niyo po ako, sisters? Na madumi? Madumi talaga. So, ang katawan natin, for your information, ang ating pong ugat sa buong katawan natin ay 100,000 miles na paikot-ikot sa loob ng ating simula ulo hanggang paa. Sabi nga, makakatawid tayo simula dito sa monasteryo ng Carmel, papuntang kabila ng Pacific Ocean. Ganon kahaba ang ating ugat sa katawan. Kahaba po ano? Kahit mag-ilimang misteryo tayo ng Rosario ay kulang pa din. Kulang pa din. So, pagde-detox po ay process. Walang instant, walang magic. Wala. Eh yung iba'y sumusuko agad. Kagaya ko, ako po ay nagka-cancer talaga, nagka-cancer terminal. Sinundan ko talaga. Kasi anong sikreto para kayo ay gumaling? Para umayos. Obedience. Obedience. Parang kayo po, religious ang inyong segregation. Pagdating ng ganitong oras, magdadasal na. Pag ganitong oras, kakain na. Pag ganitong oras, matutulog na. Pag ganitong oras, nagkukwentuhan. Sinusunod po natin. Kaya nakakatagal kayo dito sa monasteryo. Kaya, pag tayo po ay magde-detox, maglilinis din tayo ng katawan natin. Yan po ay kailangan din natin ng obedience, pagsunod, disiplina, honesty, tediously, walang dayaan. Kasi lugi ako. Pag dinaya ko, ay hindi naman nakatingin si doktora, kakain muna ako ng isang talinga ng lechon. Ay, hindi naman gusto ko talaga ang nagkikrave si Sister Paul sa dinuguan. Ayan naman, dinuguan. Alam niyo po ba yung nagkikrave? Craving sa mga unhealthy food. Yan po'y isang sintomas, sign na kailangan nyo na din maglinis ng katawan ninyo. Kasi pag hindi na po tayo nagkikrave sa mga hotdog, mga tosino, dilata, lechon, dinuguan, mga fried chicken na yan, mga hamonado na yan, ang kasasarap, na-disiplina na po ninyo yung katawan ninyo. Kaya ninyo. Ako, hindi ako kumakain ng karne, 31 years na. Bakit kaya ko? Kung kaya ko, kaya nyo. Diba? Kasi, nagpapagamot kayo eh. Gusto ninyong magamot. Gustong gumaling. Lahat po tayo ay may simula at may katapusan. Kanya-kanya laang ng paraan. Pero, kaya may doktor, kaya may pasyente, yan po'y magkatulong para kayo i-guide. Ako po'y pwede ninyo akong teacher na ituruan ko kayo para kayo ay maging healthy. Sabi nga po, yung sinasabi nasa malapit ng tawag mo, lumubog ang araw. Naririnig ko po yan sa mga senior pag ako'y nagli-lecture sa mga senior. Sabi niya, doktora, malapit na kami, malapit na lumubog ang araw kasi kami po ay 88 years old na. Masakit na ang tuhod, lahat na. Pero wala yan sa edad. Mas maganda po yung sinasabing graceful exit. Diba ga? Kahit matanda na tayo, nakakapaglakad pa din, sharp pa rin ang mind natin, lagi pa rin masaya, hindi nagagalit, hindi nayayamot, masarap pa rin matulog, masarap pa rin kumain, masipag pa rin uminom ng tubig na may asin. Yung basic na ginagawa natin, yun po'y nakakapagdagdag ng buhay natin na mas masaya, mas kapaki-pakinabang, at mas maligaya para sa lahat. Kasi pag may sakit ang isa, apektado lahat. O si Sister Paul daw, masakit daw ang paa. O si Sister Paul daw, hindi daw mapatay. O si Sister Paul, lahat si Sister Paul na ay ganito. Apektado lahat. Totoo po? O di ba ga? Lahat ay apektado. Kawawa naman. Ano kaya magagawa ko? Wala ka namang magagawa kundi ipag-pray. Pinag-pray laang. Pero yung pong prayers ay
powerful medicine. Powerful pong medicine iyan. Nakalagay din po sa Bible, ipatong mo ang kamay mo sa taong may sakit at ipanalangin mo siya'y gagaling at siya'y gagaling. Kung kayo'y naniniwala. Naniniwala po ba kayo doon? Parang hindi. Parang ako'y walang kausap. Ay, good afternoon po! Hello po, kumusta na po ang mata? Okay na po? Medyo okay na po. So, yun. So, yung simple way ng paglilinis ng katawan natin, kasi yung mga may mga vitamins na diyan, kasi hindi nagdaan sa cleansing period, sayang lang po. Sayang yung iniinom ninyo kasi hindi na-absorb. Kagaya ko po, sinasabi ko sa inyo na ang dugo ay nalilinis ng 90 days. Kaya sinasabi nila yung mga tinitingnan nila sa mga Facebook, sa mga Google na magde-detox ka lang within a night sa buong magdamag. Abay, imposible. Baka nandito lang ang buo. Pero, nakalagay doon kasi yung isip po ng tao, pwede pala, na isang gabi lang ay ako magde-detox. Bakit baga mag 3 months pa? Bakit baga mag 6 months pa? Yun naman pala, pwedeng overnight. Imposible, di ba? Sabi ko po, walang instant, walang magic. Wala po. Wala. So, ano yung simple way na pagde-detox natin? Ano yung pwede ninyong gawin? Ano daw po yung pwede natin gawin? Ano yung mga dapat natin kainin? Ano yung mga dapat natin kainin? Yung madaling i-prepare. Madaling i-prepare. Hindi ko po kayo pakukuhanin ng mga walang prutas dito sa Pilipinas kasi kung saan tayo naroroon, nandoon yung kailangan natin. Nandoon po. So, ano-ano? Yung bawat araw, ito po yung paraan ng paglilinis din natin ng dugo para po matanggal yung toxins. Hindi man 100% nababawasan. Number 1, kunyari, Lunes. Anong ilalaga nating lahat? Dahon ng bayabas. Dahon po ng bayabas. Ilan kayo? 5 dahon. Ganito po ang ano nito? Paglalaga. 5 dahon ng bayabas, 3 basong tubig. 3 basong tubig. So, ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 times 5, 55 leaves of bayabas. Kasi 11 kayo. Kung 12, ay di plus another 5. Plus 3 times 11, 33 glasses of water. Para po lahat kayo sa Lunes, makakainom kayo ng pinaglagaan ng talbos ng bayabas. Nasusundan po. Pero kung halimbawa, si Sister Marie lang, 5 dahon ng bayabas, 3 basong tubig lang. Talbos po. Dahon ng bayabas, yung po talbos, yung dulo laang. Di ba kapag mayroong green na green? Parang yung yellow-green. Yung pong sa dulo, gayon po. Lunes po iyon. Kunyari, 3 baso iyon. Hatiin niyo po umaga, tanghali, hapon. Bago kumain sa umaga, bago kumain sa tanghali, bago kumain sa hapon. Tuesday, anong ilalaga? Tanglad. Mayroon po dito tanglad, salay. Yung salay, kasama po yung, tawag mo doon, yung parang buo sa ilalim hanggang may dahon. 5 din po. 5 din. Ganun pa rin po ang process. 3 basong tubig. Yan. Miyerkules. Anong meron dito? Dahon ng banapa. Meron po? Meron dito. Ganun pa rin po. Huwebes. Dahon po ng sibukaw. Ay, wala kayong sibukaw. Dahon ng ampalaya. Mayroon. Meron, sister? Meron po. Ayun. Ano po yun? Huwebes na Huwebes. Friday. Dahon po ng malunggay. Yung isang tangkay ng malunggay, yun po, tanggalin po ninyo yun. Yung mga
isang stalk, tapos may mga sanga-sanga may dahon, yun po isang iyon. Or para po masukat, 1/4 na tasa. Yung maliit lang po na tasa. Yun po. Pagdating po natin ng anong araw na? Saturday. Pagdating po ng Saturday, dahon po ng sibuyas. Wala. O, dahon na lang po ng guyabano. Mayroon? Yan. Pwede pong dahon ng sibuyas or dahon po ng guyabano. Saturday. Sunday, ang Sunday po naman ay dahon po ng dahon po ng luya. Yung luya pong totoong luya, hindi yung pong luyang dilaw. Nakabili lahat.